Bakit ho? O, pakinggan nyo yung mga sasabihin. Wala kaming magagawa doon because again, our role is only to assist. We are the client, no? We can, or the respondent in this case. We are not even allowed to cross-examine, which is okay because again, what we're saying is Ikaw cross-examine yung mga witnesses? Baka takutin nyo naman. Di ba? Sabi ni Ma'am Leonida Negrillo, hindi uso. Kay Ninong ang kulambo, si Tatay Karton lang ang gumagamit noon. Ikaw cross-examine nila yung mga witnesses? Baka takutin nyo naman. Baka mamaya paglabas doon sa kwarto ng mga yan, naku, babaliktad na po kami. Naku, hindi na po kami titistigo. Laban doon sa laban doon sa kay Vice Presidente. Sabi ni Faye Novio, puro sokmed, hindi sa proper venue magsalita. Kasi ganyan ho sila eh. No? Totoo ho yan. Iniimbita sila doon sa Kongreso, iniimbita yung mismong Vice Presidente upang ipahayag yung kanyang depensa para sa kanyang sarili, hindi pumupunta. Ano ngayon ang iisipin ng mamamayang Pilipino? Siguro may tinatago itong mga ito. Siguro hindi talaga nila kayang idepensa ang kanilang sarili. Di ba? Ngayon, ang sinasabi ni Michael Poa, no, mga bossing, doon nga daw ang proper venue sa Senado. O, pakinggan nyo. if it does go to trial, let's wait for the trial. Wait na daw po yung trial. Alam mo, sir, hindi ho ako abogado. Ano po? Pero kung tatanungin niyo po ako kung ano ang naiisip ko para mas pumabor sa inyo ang sitwasyon, ipaliwanag nyo doon sa Congress. Bakit po, mga kababayan? Kumbaga ho, doon parang makakapag-ensayo, makakapag-practice na ang Vice Presidente. No? Ganito pala yung mga itatanong sa akin doon sa Senado pag dumating doon. At least makapag-practice na kayo. Number 1 ho yan. Ano po? Madig nila kung ano talaga lahat. Tapos makapag-practice sila kung ano isasagot. Pabor sa kanila yon. Pangalawa, maririnig ng mamamayang Pilipino. Maririnig ni Mark Ramos, ni Coach Jarrett, sino pa? Sila Mima Alicia, si Mike Cervera, maririnig. Pagka narinig namin at nakita namin, oo nga totoo palang pinupolitika lang ang Vice Presidente. Totoo palang dahil lang sa politika kaya ginagano sila. I-explain namin sa inyo yun. Kayo din, maririnig nyo mismo, mga boss chipa mo, sir. Ngayon, pag na-realize nyo, oo nga, totoo na pinupolitika lang ang Vice Presidente. Tara, suportahan natin. Hindi dapat matuloy itong impeachment na ito. Dadami ang kanyang suporta. Di ba? Sasabihin ng mamamayang Pilipino, dati inaaya nyo kaming magmautog-mautog. Ngayon, tara na, halika na, sama na kami dyan. Dahil narinig namin ang eksplanasyon ng kampo ng Vice Presidente kasama yung 16 na lawyer, halika na, kami na ang mag-uumpisa ng mautog para hindi na umabot ng Senado yung impeachment na yan. Kaya lang ho, mga kababayan, base po dito sa nakikita natin, iba yung sinasabi nila sa DDS versus doon sa nagiging aksyon nila. Sinasabi nila sa DDS, ayan po kagaya niyan, sa Senado, ang tamang forum, doon nila sasabihin, no? Atras ko para marinig nyo ulit. If it does go to trial, let's wait for the trial. Hintayin na lang kami mag-cross-examine so we can unmask, all these witnesses. Para i-unmask daw po yung witnesses. Pero aantayin po yan na dumating sa Senado. Pero natandaan niyo po yung last month o 2 months ago na naging hakbang nitong mga ito. At ultimo na po, physical na Vice President, hindi naman physical, no? Ultimo, Vice Presidente na po, mga kababayan, ang sumulat sa Supreme Court para ihinto itong impeachment na ito. Ano daw po ang dahilan? Kulang daw po sa ebidensya, mga bossing. Ito po yung sinasabi ko,
na iba yung sinasabi nila sa mga DDS, pero yung ginagawa nila, iba din ho. Ngayon, paano dadating sa proper forum kung gusto na nilang pahadlangan na dumating doon sa proper forum? Ang gulo, di ba? Kaya sabi ko sa inyo anong level ang pagkauto-uto ng mga DDS? Gaano kauto-uto ang mga DDS? Mga kababayan, mga kababayan. Di ba? Sasabihin sa inyo, papaliwanag namin tong lahat doon sa Senado. Dapat niya pinapaliwanag nyo na ngayon Bakit? Kasi tingnan nyo mga kababayan. Dati ang daming mga DDS na nandiyan sa comment section. Ngayon wala na. Bakit? Umpisa pa lang, sasabihin natin, yan na naman kayo, ang ikokomento nyo na naman sa amin, bayaran kami. Ikokomento nyo na naman sa amin, addict kami. Samantalang ito, pagkahaba-haba, 1 oras tayong naka-live, wala man lang kayong sinabi na hindi kayo pabor doon sa sinasabi namin at depensa. Wala! Kasi wala pong mapaliwanag dahil ultimo sa kanila, walang marinig na paliwanag. Paano ngayon didepensahan ng mga DDS etong vice-presidente? Kahit man lang sa comment section. Kaya naubos sila, mga kababayan. Umpisa pala, soplakin ko na, yan na naman kayo, iko-komento nyo na naman, bayaran ako. Di ba? Tuloy. Against the Vice President and show you kung ano ba talaga ang nangyari dito sa mga aligasyon na ito. Kung ano daw palaga. Yun, hiintayin yung Senado na umabot sa Senado. Pero ang ang hakbang nila ay hingi ng saklolo sa Supreme Court para wag dumating sa Senado. Mga DDS, medyo alug-alugin nyo yung mga ulo ninyo. Ganun ninyo. O kaya medyo pasimpleng untog sa pader. Baka mamaya magising kayo. Baka mamaya ma-realize nyo, oo nga no. Ang gulo nitong mga ito. Sasabihin sa amin sa tamang forum, yung Senado. Tapos magsusulat sa Supreme Court na wag daw ituloy yung impeachment kasi walang basihan, mahina ebidensya. Ang gulo. Tuloy, ito pa, POA pa. Saying false yung mga lumalabas. Ano ba, kayo ba naniniwala kayo sa AMLAC? Diruin niyo po. Kailan ba yun? No, isang araw na o kahapon. Inisa-isa ha. 18 out of 18. Doon po sa mga inilista ng dating senador na si Antonio Trillanes.